Maraming bansa ang may kasaysayan ng panalo sa labanan, ngunit talo sa digmaan dahil huminto sila ng maaga, gaya ng ginawa ng mga Romano sa Kartago. Ginawa ito ng mga alyado sa Alemanya. Ngayon, ang Iran ay nasa kahalintulad na posisyon noon. Patay na ang mga kumander at lider ng Iran. Natamaan na ang mga estratehikong pasilidad. Malaking bahagi ng missile at nuclear infrastructure ng Iran ang matinding na pinsala na talagang nakakagulat. Hindi ibig sabihin talo na sila. Sa dekada, may estratehikong sandata ang Iran bukod sa missile, ang Strait of Hormuz. Halos 20% ng langis sa mundo ay dumaraan sa makitid na daang tubig na ito. May kalamangan pa rin ang Iran pero kalahati na lang kumpara dati at nangyari ito sa loob ng 2 buwan. At ang pinakamahalaga, nauubusan na ng mga opsyon ang IRGC. Alam mo, may kasabihan sa boxing, ang pinakamapanganib na sandali para sa isang boksingero ay hindi kapag pinakamalakas ang kalaban niya. Sa totoo, ginagawa lang niya ito kapag alam niyang talo na siya. Naging handa siyang sumugal sa mga bagay na di niya gagawin dati, mag-a-adjust ang Iran. Pag-aaralan nito ang pagkukulang kung mabubuhay pa. Maghahanap ang Iran ng bagong alyansa at maghahanda sa susunod na laban. Iyan ang ginawa ng Carthage at ng mga Aleman at natutunan din ng Estado ng Israel sa ating kasaysayan. Kung ang kaaway ay pursigidong sirain ka, hindi ka mabubuhay kung aasa kang magbabago siya. Hindi yon gumagana. Ang kaligtasan mo ay nakasalalay kung mapipigilan mong matupad ng kaaway ang kanyang balak. Hindi aasa ang Israel na may ibang magliligtas sa kanila mula sa mga banta sa pag-iral nila.